Mga bagay na hindi dapat ipagsawalang bahala ng isang taong may partner na. Una, panahon. Para sa isang matagumpay na pagsasama kailangan niyong maglaan ng panahon para sa isa't isa. Panahon na wala kang ibang iisipin kundi kayong dalawa lang, walang problemang kinakaharap sadyang masaya lang nakapiling ang isa't isa. Maaaring isang dinner date o pamamasyal, hindi naman kailangang maging magastos kayo. Basta sikapin mo lang na makakalikha kayo ng isang magandang alaala sa inyong pagsasama. Pangalawa, komunikasyon. Isa ito sa sangkap ng isang matagumpay na pagsasama dahil dito kaya nagkakaroon ng unawaan ang dalawang taong nagmamahalan. Kahit anong klaseng pag-uusap ang mahalaga na ibabahagi nyo sa isa't isa ang nais nyong iparating. Sikapin nyong makapag-usap upang masabi nyo ang mga nais nyong sabihin ng walang pag-aalinlangan. Kahit minsan hindi nyo maunawaan ang sitwasyon, sikapin mong pakinggan at unawain ang partner mo. Pangatlo, pagmamahal. Hindi lang naman ito tungkol sa pagiging intimate, maaari rin namang tungkol ito sa paghahawak kamay, pagyakap at paghalik sa pisngi. Simpleng bagay lang ito subalit sa simpleng halik at yakap lang nakakapagpatibay ito ng relasyon. At sa ganitong paraan mararamdaman ng partner mo kung gaano mo siya kamahal at kahalaga sa buhay mo. Pwede rin ang pagsasabi ng I love you pagkagising sa umaga at bago matulog o pagpuri sa partner sa mga kabutihang nagagawa niya sa pamilya niyo. Pang-apat, respeto. Tratuhan mo ang partner mo ng may pagrespeto, wag na wag mo siyang i-underestimate o kaya maliitin ang kanyang pagkatao. Pakinggan mo ang mga opinyon niya para sa pagdedesisyon sa inyong pamilya. Kahit na magkaiba kayo ng mga opinyon at pinaniniwalaan, pakinggan mo pa rin siya dahil ito lang ang paraan upang magtagal kayong dalawa. Panglima, suporta. Bigyan mo ng emosyonal at practical na suporta ang partner mo. Kung may problema, humanda kang makinig sa kanya. At kung pakiramdam niya walang-wala na siya, palakasin mo ang loob niya. Na maaaring ang lahat walang bilib sa kanya ngunit nariyan ka na handang sumuporta sa lahat ng mga gagawin niya. Hikayatin niyo ang isa't isa upang matupad ang mga ambisyon niyo sa buhay. Pang-anim, kalayaan. Bigyan mo ng kalayaan ang partner mo kung ano ang gusto niya, basta wag lang para sa ikasisira ng inyong pamilya. Dapat mong maunawaan na may mga bagay na kailangan niyang gawin ng nag-iisa at gusto niyang mapag-isa paminsan-minsan. Pang-pito, pagbibigay at pagtanggap ng payo. Dapat maging bukas ang isip mo sa mga bagay na maaari niyang sabihin sa iyo. Pahalagahan mo ang bawat sasabihin niya sa iyo at mga opinyon. Maaaring masaktan ka sa sasabihin niya subalit isipin mong kaya siya ganun dahil sobra kanyang pinahahalagahan. At ayaw niyang may maipunang hindi maganda sa iyo ang iba. Pangwalo, pagpapatawad. Wala naman talagang perpektong relasyon, dapat lang natandaan mo palagi na lahat tayo nagkakamali. At kailangan nating magpatawad kung kinakailangan. Kung ang isa sa inyo nakagawa ng pagkakamali o may nasabing masasakit na salita sa iyo. Sa halip na magalit at makipagdiskusyon, mag-focus na lang kayo sa paghahanap ng solusyon sa inyong kinakaharap na problema. Tandaan niyo, dalawang tao ang kailangan upang magtagumpay ang isang relasyon, kaya responsable kayo sa bawat desisyong inyong gagawin. Pang-siyam, pasensya. Subukan mong intindihin ang pagkakaiba niyong dalawa at huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Huwag kang magdesisyon na galit, kasikapin mong kalmahin ang iyong sarili upang makagawa ka ng tamang desisyon. Maging mapagpasensya ka sa partner mo, dapat mong isipin na kailangan kayong dalawa ang may gawin upang mag-work ang relasyon nyo.